This is dark web. I really think you should stop. Oh, God. Who's that? I can hear you. Are you still Kelly, there? I can't just see you. Sa simula ng pelikula, nakita namin si Matias na kausap si Amaya sa isang Facebook call. Ipinaalam niya sa kanya na bumili siya ng bagong laptop at gumawa siya ng app para sa kanya na maaaring mag-transform ng mga sinasalitang salita sa sign language. Gayunpaman, hindi gumagana at nagsasara ang kanyang app, na nag-iiwan sa kanya na hindi maunawaan kung ano ang sinusubukan nitong ipahiwatig. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell sa bahay ni Amaya, at nang sagutin niya ito, nag-freeze ang sistema ni Matias. Sinusubukan niyang kumonekta muli ngunit walang natanggap na tugon. Di nagtagal, nakatanggap siya ng direktang mensahe mula kay Serena sa Facebook na nag-iimbita sa kanya na sumali sa isang gabi ng laro sa Skype. Ipinaalam ni Matias kay Amaya ang tungkol dito at iminumungkahi na maaari siyang sumali dahil ang lahat ay nalulugod na makita siya. Bilang karagdagan, nagiging maliwanag na sa tuwing magbubukas si Matias ng website o app, nakalagin na ang ID ni Nora. Naglalagin siya sa Skype at lumalayo para gamitin ang banyo. Sa kanyang pagkawala, nakatanggap si Nora ng ilang direktang mensahe sa Facebook. Pagbalik ni Matias, naglogin siya sa account ni Nora at nagsagawa ng paghahanap sa kanya sa Google ngunit walang nakitang resulta. Napansin niya na maraming mga batang babae ang nagpapadala sa kanya ng mga mensahe, nagtatanong tungkol sa mga tiket sa eroplano. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang tawag sa Skype at sumama sa kanyang mga kaibigan. Ngayon, nagsimulang maglaro sina Matias, Serena, Damon, Lex, at Alistair. Lahat sila ay nagkomento sa kalidad ng camera ni Matias, at ipinaliwanag niya na bumili siya ng bagong laptop mula sa Craigslist. Noong una, plano sana nilang magkita sa bahay ni Alistair, ngunit lahat ay nag-isip ng iba't ibang dahilan. Biglang nag-crash muli ang sistema ni Matias. Nang muli siyang kumonekta, napansin niyang muli ang mga direktang mensahe para kay Nora, ngunit sa pagkakataong ito ay nasa French ang mga ito. Kapag isinalin niya ang mga ito, napagtanto niyang tungkol din sila sa mga tiket sa eroplano. Pagkatapos ay muling sumama si Matias sa kanyang mga kaibigan, at binanggit niya ang paulit-ulit na problema sa pag-crash kay Damon. Iminumungkahi ni Damon na ang isang buong hard drive ay maaaring ang dahilan. Sinusuri at kinukumpirma ni Matias na talagang puno ang kanyang drive, ngunit wala siyang makitang anumang mga file sa anumang folder. Iminumungkahi ni Damon na maaaring nauugnay ito sa cache ng browser, virtual memory, o mga nakatagong file. Pinadalhan siya ni Damon ng link sa isang app. Si Matias ay nagpapatakbo ng isang hard disk scan gamit ang app na iyon habang naglalogin din sa kanyang Facebook account. Sinubukan niyang i-message si Amaya ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Habang nakumpleto ang pag-scan, natuklasan ni Matias ang isang nakatagong folder na napakalaki ng 960 gigabytes. Tinanong niya si Damon kung alam niya kung paano ibunyag ang mga nakatagong folder. Ginagabayan siya ni Damon sa mga hakbang at nabunyag ang nakatagong folder. Sa sorpresa ni Matias, nakakita siya ng mga video ng mga random na tao na nakaimbak dito. Nang malapit na niyang tingnan ang pinakabagong DM ni Nora, biglang nagpatugtog ng malakas na musika si Alistair, at muling sumama si Matias sa kanyang mga kaibigan. Ibinahagi ni Matias na hindi niya akalain na makakasama sila ni Amaya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Nari na si Serena ay nag-propose sa kanya, at lahat ay naging napakasaya para sa kanila. Gayunpaman, may halong kalungkutan ang kanilang saya dahil nalaman din nilang umabot na sa utak niya ang cancer ng ina ni Serena. Sinimulan ng mamis ni Matias si Amaya at nanonood ng lumang video nilang dalawa kapag talagang masaya silang magkasama. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa Amaya sa Facebook. Sinusubukan niyang kumbinsihin siya, ngunit nagalit si Amaya sa kanya dahil ginugol ni Matias ang lahat ng kanyang oras sa app na iyon sa halip na dumalo sa kanyang mga klase sa sign language. Sa panahon nito, nagsimulang makatanggap si Nora ng mga direktang mensahe mula sa isang account na pinangalan ng Erica Don, na nakakagambala kay Matias,
at ito ay humantong sa pagkagalit ni Amaya at idiskonekta ang tawag. Frustrated, tinanong ni Matias si Erica kung sino siya, at sumagot siya, kaninong laptop ang ninakaw niya. Medyo natakot si Matias, tinitingnan ang kanyang profile, at nag-text sa kanya na binili niya ito. Ang tao pagkatapos ay tumugon na siya ay hindi Erica, ngunit ang kanyang kaibigang Nora. Sinubukan ni Matias na ipaliwanag sa kanya na binili niya ito sa Craigslist, at baka ninakaw ito ng taong iyon. Hiniling sa kanya ni Nora na ipadala sa kanya ang link sa ad, at dito ay ipinahayag na sa totoo lang, hindi binili ni Matias ang laptop na iyon ngunit kinuha ito mula sa kung saan, at sinabi niya na itatago niya ito doon. Kasunod nito, ipinaalam niya sa kanyang mga kaibigan na may pupuntahan siya. Ngunit bago niya maisara ang system, isang direktang mensahe ang dumating para kay Nora mula sa isang taong nagngangalang Karen, na tinatalakay ang isang pasadyang trabaho at paglilipat ng pera. Napahinto si Matias at sinuri ang profile ni Karen na walang laman. Nagpanggap bilang Nora, sinimulan niya ang isang pag-uusap kay Karen na nagtuturo sa kanya na pumunta sa river. Tinanong ni Matias si Damon tungkol sa river, ngunit walang anumang impormasyon si Damon tungkol dito. Kumukonekta si Matias sa river app na matatagpuan sa loob ng nakatagong folder. Habang ginagawa ito, muli siyang sumama sa kanyang mga kaibigan. Bigla siyang nakakonekta sa river, at may lumabas na live na wallpaper bilang background ng kanyang laptop. Ibinahagi niya ang kanyang screen sa lahat at ipinaliwanag na nagbago ang wallpaper sa sandaling kumonekta siya sa river. Ipinaliwanag ni Damon kay Matias na ito ang darknet, ang bahagi ng internet na hindi na-index ng mga search engine at kadalasang nagsasangkot ng malilim na aktibidad. Biglang bumukas ang isang window, at hinanap ni Matias na si Karen ang engkanto ni Hydes na nagdadala ng mga kaluluwa ng bagong yumao sa kabila ng ilog Styx at Akron na naghahati sa mundo ng mga buhay sa mundo ng mga patay. Pagkatapos ay isiniwalat ni Matias na siya ay nagtatrabaho sa isang cyber cafe, kung saan napansin niya ang laptop na ito na nakalagay sa Lost and Found sa nakalipas na 4 na linggo. Ipinaliwanag niya na noong nag-login siya sa Facebook, ang lahat ng impormasyong ito ay automatikong napuno. Sinisiyasat ni Damon at itinuro na ito ay Karen na naka-spelled pabaligtad. Binanggit ni Matias na isa sa kanila ang nagpapadala sa kanya ng mga pribadong mensahe kanina, at ito ay si Karen 68. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Matias ang folder, at napansin ni Lex na ang mga pangalan ng mga file ay talagang mga address. Nagpe-play si Matias ng ilan sa mga video na iyon, at ipinaliwanag ni Damon na ang mga hacker ay madalas na nagdadrive sa mga kapitbahayan na sinusubukang mangolekta ng mga Wi-Fi address mula sa mga hindi secure o madaling pasukin na mga router. Inutusan ni Alistair si Matias na buksan ang link na may label na account, at habang nagsasign in siya, napansin nilang lahat ang isang transaksyon na naganap ilang minuto lang ang nakalipas, na may kabuuang $10 milyong. Noon lamang sinimulan ni Karen ang isang pag-uusap at sasabihin sa kanya na gumamit ng isang paraan na tinatawag na trephination. Hinahanap at nalaman ni Matias na ang trephination ay isang surgical procedure kung saan ang isang butas ay binubugahan, nahiwa, o nasimot sa bungo gamit ang mga simpleng surgical tool. Hiniling ni Karen kay Matias na maglagay ng isang bagay sa loob at ipakita muna ito sa kanya, dahil gusto niyang makita ang mga mata nito. Gumamit ng salamin, dahil gusto niyang makita niya itong pumasok, at magbabayad siya ng higit pa kung ito ay isang bagay na buhay at kung mananatili siyang buhay sa pamamagitan nito. Pinayuhan siya ng mga kaibigan ni Matias na isara ito, at habang ginagawa niya, nakatanggap siya ng pribadong mensahe mula kay Nora, na nagpaalam sa kanya na nasa cafe siya at wala ang laptop. Pinapayuhan nila siyang wag tumugon, at iminumungkahi ni Alistair na bumalik siya sa folder ng video at mag-scroll hanggang sa ibaba. Ipinaplay ni Matias ang video kung saan inilagay ng isang lalaki ang isang baso sa sahig at lumayo. Isang batang babae ang lumapit doon at nagmamadaling pumunta sa baso, ngunit nakakabit siya sa isang kadena. Itinigil ni Matias ang video at nagplay ng isa pa, kung saan ang isang batang babae ay nakulong sa loob ng drum. Sinabi ni Alistair na mayroong mga custom na video, at iyon ang kanilang kinakalakal. Pagkatapos ay nakatanggap si Matias ng isang tawag mula kay Amaya, ngunit idinidiskonekta niya ito. Pineplay niya ang kamakailang file, kung saan ang isang batang babae ay natutulog at isang batang lalaki ang pumasok sa kanyang silid sa pamamagitan ng bintana.
Hinalikan niya ang dalaga at saka ipinakita sa kamera ang kalahati ng mukha nito. Muli siyang tinawagan ni Amaya at sumagot siya na may kinakaharap siya at tatawagan siya pabalik. Sinabi ni Nari na ang babae ay nasa kanyang kwarto pa rin, habang ang lahat ng iba pang mga babae ay wala. Pumili siya ng isang babae, ipinakita ito sa iba pang grupo, at naghihintay na may magbayad. At may nagbayad lang kaya ito na ang susunod na babae. Tumawag muli si Amaya at umalis si Matyas sa grupo para sumagot. Gayunpaman, nang mag-login siya sa kanyang account at dumalo sa tawag, hindi niya makita ang Amaya sa screen. Sa halip, lumitaw ang kasama ni Amaya na si Kelly at tinanong siya ni Matyas tungkol sa kinaroroonan ni Amaya. Iniisip ni Kelly na maaaring nasa shower si Amaya nang biglang na blanko ang screen. Out of nowhere, isang nakahood na attacker ang sumulpot sa likod ni Kelly, inatake siya at kinaladkad siya palayo. Pagkatapos ay humakbang si Nora sa harap ng screen at sinabi kay Matyas na gusto niyang ibalik ang kanyang laptop. Iginiit niya na nakikita niya ang lahat ng kanyang ginagawa at naririnig ang lahat ng kanyang sinasabi. Kung siya o ang kanyang mga kaibigan ay magdiskonekta o tumawag sa pulisya, ang buhay ni Amaya ay nasa panganib. Iginiit ni Nora na kailangang puntahan siya ni Amaya at susundan niya ito para sa isang kalakalan. Pagkaalis niya, nag-text si Matyas kay Amaya na may kailangan siyang sabihin sa kanya ng harapan. Pagkatapos ay sumama siyang muli sa kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanya ni Serena na sasalubungin siya ni Nori sa istasyon ng pulisya at kailangan niyang dalhin ang laptop. Gayunpaman, sa panahon nito, nag-text sa kanya si Nora na kung may umalis, patay na si Amaya. Sinabi ni Matyas sa kanyang mga kaibigan na hindi ito totoo at ginawa niya ang lahat. Nagulat at nataranta ang lahat ng marinig ito, at nag-text sa kanya si Amaya na ayaw niyang lumapit ngayon. Pagkatapos ay tinext siya ni Nora para kumbinsihin si Amaya na puntahan siya o mamatay siya. Sinabi ni Matyas kay Amaya na natatakot siya. Yamang ipinaabot sa kanya ng instructor ang mga paghihirap at intimacy na kaakibat sa komunikasyon ng isang taong gumagamit ng ASL para makipag-usap sa isang kapareha na hindi maririnig ang kanyang sinasabi. Ngunit talagang nais niyang magtagumpay ang kanilang relasyon. Naantig sa sentimiento, pumayag si Amaya na dumalaw. Muling sumama si Matyas sa kanyang mga kaibigan at patuloy silang nagtatanong sa kanya. Gayunpaman, tumunog ang telepono ni Lex at lumayo siya para sagutin ang tawag. Hinanap ni Matyas si Erica Dawn at nalaman niyang nawawala siya mula noong Miyerkules ng gabi. Tinanong ni Damon kung ano ang mangyayari kung kukunin nila ang pera mula sa taong responsable at kung paano ito makakaapekto sa natitirang bahagi ng kwento. Biglang umalis si Matyas at gumawa ng Bitcoin wallet. Ipinakita niya kay Nora na naglilipat siya ng pera mula sa kanyang wallet papunta sa kanyang sarili. Binalaan siya ni Nora na siya ay gumagawa ng isang malaking pagkakamali, ngunit si Matyas ay determinado. Ipinaliwanag niya na ibabalik niya ang computer kapag nabawi niya si Amaya, at babawi siya ng pera kapag nakita niyang ligtas nang naibalik si Erica Dawn sa kanyang mga magulang. Pumasok si Noah at sinabing gusto lang niyang ibalik ang kanyang laptop. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang panganib na kasangkot, na sinasabi na ang mga taong katrabaho niya, pati na rin ang iba pang mga kliyente ng Karen, ay sinusubaybayan ang lahat ng Bitcoin account. Maaaring isipin nila na sinusubukan niyang i-cash out ang pera, na maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Bumalik ang screen sa The River, at binalaan ni Nora si Matyas na wag itong isara. Hinihiling sa kanya ng grupo na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagbigkas ng isang code. Lalong nabalisa si Nora at binalaan si Matyas na kung matuklasan nilang nawala ang computer na iyon, papatayin nila silang dalawa at ang sinumang maaaring makakita nito. Sinabi ni Nora na ibabalik niya si Amaya, ibabalik niya ang laptop, at parang walang nangyari. Sinabi rin niya sa kanya na hindi niya pinatay si Kelly, at magigising siya at iisipin na ito ay isang pagnanakaw o isang bagay. Naninindigan si Matyas na nagsasabi na babawi siya ng pera kapag ligtas nang nakauwi si Erica Dawn. Ipinagpatuloy ni Nora na ibigay sa kanya ang code, at ang grupo ay nagtatanong kung bakit niya binawasan ang kanyang account. Kasunod ng patnubay ni Nora, ipinaalam sa kanila ni Matyas na lumipat siya mula sa Bitcoin patungo sa Ethereum dahil sa mas paborableng halaga ng palitan. Ang River pagkatapos ay lumalabas ng kusa. Bumalik si Matyas sa kanyang mga kaibigan,
at ipinaalam sa kanila ni Nari na natagpuan niya si Erica Dunn, na talagang totoo at talagang nawawala. Biglang sumama sa usapan si Karen Wan na nagdulot ng kalituhan sa grupo. Nataranta si Matias at sinubukang tanggalin siya, ngunit marami pang Karen ang sumali sa usapan. Agad na binalaan ni Matias ang kanyang mga kaibigan na wag i-click ang link, ngunit pagkatapos lamang magsisimulang mag-play ang isang video, at nakita nila na ang hacker ay gumagamit ng isang tool upang mag-login sa account ni Lex upang mahanap ang kanyang address. Pagkatapos nito, nasaksihan nila si Lex na nakatayo sa gilid ng bubong ng kanyang gusali, at biglang may tumulak sa kanya. Ang nakakagulat na kaganapang ito ay nag-iwan sa lahat ng mga kaibigan ng malalim na pagkabalisa at hinihingi ang mga sagot mula kay Matias. Pagkatapos ay tinawagan ni Amaya si Matias, at inutusan niya itong manatili sa tawag habang nangangako siyang ipapaliwanag ang lahat pagdating niya. Pagkatapos ay sumama siyang muli sa kanyang mga kaibigan at pinayuhan silang iwanan ang kanilang mga telepono dahil may mga automatikong tawag, at bahagi ito ng laro upang matiyak na sila ay umuunlad. Gayunpaman, hindi naniniwala si Nari sa kanya at binanggit ang pagtawag sa pulisya. Pinipilit nito si Matias na ihayag ang katotohanan, na ang buong sitwasyon ay totoo. Ipinaliwanag niya na sa una ay nagsinungaling siya upang protektahan si Amaya, at ngayon ay maaaring sundan silang lahat ni Nora. Ipinaalam din sa kanila ni Matias na papunta na si Amaya, at sinusundan siya ni Nora. Ang paghahayag na ito ay nagdudulot ng gulat sa grupo, at kinukwestiyon nila kung paano nakasama ni Nora si Amaya at sinasaktan pa rin si Lex. Nilinaw ni Matias na hindi siya iyon, at malamang na isa ito sa iba pang Karen na sangkot sa sitwasyon. Tinanong ni Serena kung paano nalaman ni Matias na hindi nakikinig si Nora ngayon. Ipinaliwanag ni Matias na dahil ito sa Facebook chat. Namatay ang green light kapag nawalan siya ng koneksyon, at iyon ang dahilan kung bakit inutusan niya si Amaya na sumakay sa subway. Sa ganitong paraan, kapag nawalan siya ng koneksyon, maaari niyang i-update ang mga ito tungkol sa kung ano ang nangyayari nang hindi nakikinig si Nora. Pagkatapos ay ipinaalam ni Matias sa kanila na nailipat na niya ang lahat ng pera. Ipinaliwanag niya kay Nora na kukunin niya ang pera kapag natiyak niyang ligtas at malaya na si Erica. Noon lang muling nakakonekta si Amaya, at sinubukan nilang lahat na kumilos ng normal. Lahat sila ay nagsimulang maglaro muli, ngunit hiniling ni Nora kay Matias na alisin si Nari sa telepono at tinanong siya, nasaan si Lex? Muling naputol ang koneksyon ni Amaya, at humiling si Damon ng access sa laptop. Nilalayo niyang i-back up ang lahat ng video at pagkatapos ay siyasatin ang mga serbisyo ng lokasyon upang matukoy kung nasaan ang laptop. Ito ay maaaring humantong sa paghahanap ng nawawalang babae. Idinagdag ni Nari na ang kanyang kaibigan sa puwersa ng pulisya ay papunta sa kanilang lokasyon. Ipinaalam ni Matias kay Alistair na siya at ang kanyang ina ay dapat na umalis sa bahay, dahil maaaring siya lamang ang hindi ligtas. Nag-text si Amaya at ipinaalam kay Matias na nasira ang subway. Inihahatid niya ang impormasyong ito sa iba. Gayunpaman, binanggit ni Serena na hindi sasali si Nari sa round na ito dahil masama ang pakiramdam niya. Biglang, may bagong sumali sa pag-uusap at ipinapakita ang profile ni Alistair. Ang taong ito pagkatapos ay tumawag sa 911 at nagpe-play ng mga clip mula sa mga video ni Alistair kung saan siya ay nagpapahayag ng pagkabigo sa katiwalian, na sinasabing siya ay magtitipon ng kanyang mga armas at mga pampasabog, pumunta sa mall sa downtown, at magsaya. Pagkatapos ay dinidiskonekta ang tawag. Napagtanto nila na ang tawag ay ginawa 10 minuto ang nakalipas, at sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis sa bahay ni Alistair na may dalang search warrant. Habang si Alistair ay humarap sa pulisya, ang hacker ay nagpatugtog ng shotgun sound sa computer ni Alistair na naging sanhi ng pagkakamali ng mga pulis na mabaril siya, na humantong sa kanyang kamatayan. Tinanong ni Nora si Matias kung alam nilang nawala niya ang laptop. At ngayon lahat sila ay patay na. Sinabi ni Matias kina Damon at Serena na papatayin ni Nora si Amaya sa sandaling makarating ang tren na iyon sa istasyon. Sinabi ni Serena na papunta si Nari doon ngayon, ngunit sinabi ni Matias na mas mabilis siyang makakarating doon. Biglang namatay ang mga ilaw sa bahay ni Serena, at pagkatapos ay nahack ng hacker ang kanyang computer at nagpe-play ng video. Pinag-usapan ni Serena at Nari ang kanilang mga plano sa pagpapakasal.
Ang ina ni Serena ay nasa ospital na may end-stage na kanser sa utak, at ayaw niyang mamili sa pagitan ng kanyang ina at Nori, kung saan iminungkahi ni Nori na isagawa ang kanilang kasal sa silid ng ospital ng kanyang ina upang siya ay maging saksi habang siya ay nasa ospital na buhay pa. Pagkatapos ay pinutol ng mga hacker si Serena mula sa iba at ipinakita sa kanya ang isang pagpipilian kung sino ang dapat mabuhay. Si Nori o ang kanyang ina, ang mga hacker, ay nagbibigay kay Serena ng 30 segundo upang pumili. Nagmakaawa, nagsusumamo, at sa huli ay tumanggi si Serena na pumili. Dahil sa kanyang pagsuway, napilitan siyang panuurin habang pinapatay ang life support ng kanyang ina habang tinutulak ng nakahod at glitchy na mamamatay tao si Nori papunta sa landas ng tren sa subway, ang parehong tren na sinasakyan ni Amaya at Nora. Habang sina Matyas at Damon ay sumali, binalaan nila siya tungkol sa isang glitchy assassin sa likod niya, ngunit nakalulungkot. Nakatagpo din siya ng malungkot na kapalaran. Frustrated, nagpa siya si Matyas na umalis upang iligtas si Amaya, ngunit bago iyon, hiniling sa kanya ni Damon na iwan ang computer dahil patuloy niyang ida-download ang mga video file. Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Damon sa hacker na nagre-record siya. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang mga coordinate kung saan-saan na naroon ang computer na iyon, na posibleng maghatid sa kanila kay Erica at sa lahat ng iba pang batang babae na kinuha. Gayunpaman, ang hacker ay nagpe-play ng isang video na nagpapakita kung paano nila na-edit ang isang larawan at ipinagpalit ang mukha ni Nora kay Matyas, na nagpapalabas na parang si Matyas ang may kasalanan. Ang isang assassin pagkatapos ay pumasok sa bahay ni Matyas at inilagay doon si Erica Dawn. Ipinaalam ni Damon kay Matyas na hindi naiwala ni Nora ang laptop ngunit kusa itong iniwan doon. Mula sa sandaling ipinasok niya ang kanyang password sa Wi-Fi, sila ay nasa loob at may kontrol sa buong oras. Ginawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin nila. Inilipat nila ang pera, kinopya nila ang mga video, at gagawin nilang parang sila ito sa buong panahon. Pagkatapos ay kinokontrol ng hacker ang laptop, inilunsad ang speech-to-ASL app ni Matyas, at ginagamit ito upang linlangin si Amaya sa pagpasok sa isang partikular na gusali, na inaakit siya sa mga kamay ng isa pang mamamatay tao. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ang isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, ang isa pang mamamatay tao ay pumasok sa silid ni Damon at binitay siya, na isinagawa ang kanyang kamatayan upang magmukhang isang pagpapakamatay, habang ang isa pang hacker ay nagsusulat ng isang pag-amin sa kanyang computer upang idawit siya at ang kanyang mga kaibigan. Durog na durog, nakiusap si Matyas sa mga hacker na sagutin kung bakit nila ginagawa ang lahat ng ito, kung saan mapanukso silang tumugon sa isang recording ng Matyas na nagsasabing, "It's game night." Pagkatapos ay inilunsad ang isang poll na may tanong na, dapat bang mabuhay si Matyas? Samantala, nagkamalay si Erica at humihingi ng tulong sa harap ng computer ni Matyas. Siya ay kumuha ng isang patch ng balat mula sa kanyang noo at takot na makita ang isang butas na binutas doon. Sa susunod na 2 minuto, 10,000 ang bumoto. Sa sandaling mabilang ang mga boto, ang mga resulta ay nagpapakita ng napakaraming mayorya na bumoto ng hindi. Ilang sandali pa, isang van ang bumangga kay Matyas at agad siyang pinatay. Si Matyas at ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay patay na. Lahat para sa kaligayahan ng mga manunood na Karen na nanonood ng kanilang pagkamatay sa pamamagitan ng dark web.